Kaaloabian, stay safe and stay at home. Thank you for taking part in our mission of communicating Christ in our world amidst this pandemic. You may continue to send your FEBC love gifts through online donation. FEBC DYVS can now accept your support through the GCash app. For more information, please call us at 444-2112 or you may message us on our Facebook page at Facebook page 1233 Radyo DYVS. God bless you and keep safe. The Lord heals. This is 1233 DYVS in the time of the pandemic. Giving hope in the midst of fear, confusion, and disease. Our message is the assurance of peace found in Jesus Christ. Proclaiming the gospel through radio broadcasting, the internet, and mobile app for 46 years. Kampiyon sa kahanginan. Edukasyon para sa kabataan. Ini ang Radyo Kampiyon. Magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating programang Radyo Kampiyon at sa pamunuan ng istasyon at sa Department of Education. Ngayong hapon, Teacher Welton. Ngayong hapon, ang ika-4 na baitang ng Araling Panlipunan ay tatalakayin sa inyo ang isang aralin na nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Kaya't ako si Teacher Michael, ang inyong guro sa hapong ito. At ako naman si Teacher Wilton. Mga bata, sama-sama nating pag-aralan ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Dahil dito sa Araling Panlipunan, makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Kumusta ka, Teacher Welton? Mabuti naman, Sir Michael, kahit umuulan ang ating panahon ngayon. Mga bata na nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon at nanonood sa atin sa Facebook Live, nakikita nyo ba kami ang ganito ang aming kasuotan na para kaming nasa Alaska? Sa mga malamig na klima, di ba, Teacher Welton? Tama, Teacher Michael. Kasi ang lesson ito or ang klaseng ito sa ngayong hapon ay may kaugnayan sa ating klima. Di ba, Teacher Welton? Tama, Sir Michael. Kaya't ang ating kasuotan ngayon ay akmang-akma sa ating aralin ngayong hapon. Kaya't una sa lahat, mga bata, kunin ninyo ang inyong self-learning module sa Araling Panlipunan 4. Quarter 1 at nasa Module 4 na tayo. Di ba, Teacher Welton? Tama. Makikita natin sa unang pahina ang mga pamantayan sa pagkatuto. Nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito at ang mga dapat nating alamin na makikita natin sa unang pahina, Teacher Michael. Okay, mga bata na nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa Facebook Live, huwag kalimutan kung gusto nyong sumagot, pwede rin sumagot kayo sa ating comment section at dapat sa mga bata na nakikinig dyan sa inyong bahay, mayroon kayo dapat nakahawak na module kasi titinan natin kung sino mga bata ang nakikisali sa atin sa ating Facebook Live. Alam kong sabik na kayong simulan ang ika-4 na module, di ba? Excited na lahat, Teacher Welton. Kaya't malalaman natin ang mga maraming bagay tungkol sa paksang tatalakayin. Kaya't mga bata sa ika-4 na baitang na nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon, simulan na natin. Alam nyo ba, Teacher Welton, sa telebisyon makikita mo ang ibang lugar na may makakaranas ng matinding lamig, kung saan nagyeyelo ang kanilang lugar.
O di kaya'y umuulan ng niebe o snow? Nakaranas ka na ba dyan, Sir Welton? Hindi pa dahil ang Pilipinas ay hindi nakakaranas ng ganitong uri ng klima, Teacher Michael. Yes, alam mo ba, Teacher Welton at mga bata na nanonood sa atin sa Facebook Live, may mga bansa ding nakakaranas ng matinding init. Bakit kaya iba-iba ang nararanasang klima ng bawat bansa? Bakit kaya mga bata? Pag-isipan niyong mabuti. Bakit kaya walang niebe o snow sa Pilipinas? Mayroon ba, Teacher Welton? Malalaman natin yan sa ating pagpapatuloy, Teacher Michael. Sa pagpapatuloy sa araling ito, masasagot mo mamaya kung may niebe ba o snow ang Pilipinas. Di ba, Teacher Welton? Tama. Ngayon ay ating balikan ang mga sumusunod na tanong na makikita sa pahina 2. Gamit ang inyong papel at ballpen para ito'y sagutan. Sisimulan na natin, Teacher Michael, ang unang tanong. Yes, Teacher Welton. Kung gusto nyong sumagot sa ating comment section, pwede rin sumagot. Pero kailangan mayroon kayong mga papel or lapis at nakahawak kayo ng module. Ang unang tanong, Teacher Welton, ay... Ang una nating tanong sa ating balik-aralan, ang Pilipinas ay matatagpuan sa blank. Mga bata na nanonood sa atin sa Facebook Live at nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon, saan kaya matatagpuan ang Pilipinas? Ang tamang sagot, Teacher Welton, ay... Timog Silangang Asya. Tumpak! Nasa Timog Silangang Asya. Ang galing ni Jude Backlin de la Rosa. Nakasagot siya ng tama. Ikalawang tanong, Teacher Welton. Ang bansang Pilipinas ay may lawak na blank kilometro kwadrado. Ulitin mo nga, Teacher Welton, ang tanong. Ang bansang Pilipinas ay may lawak na blank kilometro kwadrado. Ano kaya ang magiging sagot ng mga bata, Teacher Michael? Yes, kaya sa mga bata na nakikinig sa atin sa radyo at nakikisali sa atin sa Facebook Live, ang galing ni Kyla dahil ang kanyang sagot ay... 300,000 kilometro. Wow, 300 kilometro pala ang lawak ng ating bansa, Teacher Welton. At alam na alam yan ng mga bata na nasa ika-4 na baitang. Di ba? Tama si Lebron. Pangatlong tanong, Teacher Welton. Ang pangatlong tanong ay, may blank kilometro ang haba nito mula sa Hilaga patimog. Ulitin mo nga, Teacher Welton. May blank kilometro ang haba nito mula sa Hilaga patimog. Mga bata sa ika-4 na baitang, ano kaya ang tamang sagot? Alam kong nakasagot na si Viberly Virgo, Teacher Welton, kaya't ang tamang sagot, Teacher Welton, ay... 1,107 kilometro, Teacher Michael. 1,107 kilometro ang wow, ang tamang sagot pala. Ika-4 na tanong, Teacher Welton. Humigit kumulang blank kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asya. Uulitin ko, humigit kumulang blank kilometro ang layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asya. Mga bata na nakikinig sa atin sa radyo, alam kong sabik na kayong sagutin ang ika-5 tanong. Kaya, Teacher Welton, ano kaya ang tamang sagot? Simpleng-simple lang ang sagot, Teacher Michael. 1,000 kilometro. Wow, 1,000 kilometro ang tamang sagot. Wow, ang gagaling ng mga bata, Teacher Welton, kaya't bibigyan natin sila ng isang masigabong na palakpakan. Ang gagaling. Sunod naman mga bata, sundin natin ang panuto na nakasulat sa module na makikita sa ikatlong pahina. Ulitin ko mga bata, sa inyong module sa quarter 1 ng Araling Panlipunan, buksan sa pahina 3. Ang panuto ay hanapin sa loob ng crossword puzzle at isulat ang sagot sa papel. Gusto kong maglaro ng crossword puzzle, Teacher Welton. Yes, sa mga bata ay gusto ring sagutin ang crossword puzzle na makikita sa ating module. Teacher Welton, ang dami-daming mga letra sa crossword puzzle. Ano kaya ang tamang sagot? May nakikita ka bang salita dyan, Teacher Welton? Mga bata sa ika-4 na baitang, mayroon ba kayong nakikitang mga salita sa crossword puzzle? Teacher Welton, ano kaya ang isang salita? Maraming mga salita ang makikita natin, Teacher Michael, sa loob ng crossword puzzle.
Halimbawa ng salitang mainit. Mainit. Mayroon, Teacher Welton, ang salitang mainit. Mga bata, may nakita ba kayong salita sa crossword puzzle na mainit? Mayroon daw, Teacher Welton. Sabi ni Joa Zara. Teacher Welton. At ang sunod na salita naman, Teacher Michael, ay malamig. Malamig. Tama ang sagot ni Glenda, Teacher Welton. Sunod na salita, Teacher Welton. Ang sunod na salita ay tag-ulan. Tag-ulan. Mga bata, mayroon ba kayong nahanap na tag-ulan? Oo raw, Teacher Welton. Tama ka dyan. At ang panghuling salita naman na makikita sa ating crossword puzzle ay tag-init. Mayroon namang tag-init. Tama ang sagot ni Kurt at saka ni Macklin de la Rosa. Ang gagaling ng mga bata dahil nahanap nila ang 4 na salita. Ano yan ang mga 4 na salita? Ulitin mo nga, Teacher Welton. Ang 4 na mga salita na makikita sa loob ng crossword puzzle ay mainit, malamig, tag-ulan, at tag-init. Yes, kasi ang 4 na salita yan ay may kaugnayan sa ating klase ngayon, Teacher Welton. Unang tanong, itong tanong mga bata, makinig ng mabuti. Ano-anong klema at panahon ang natukoy mula sa nabuong mga salita sa loob ng kahon? Ulitin ko mga bata. Ano-anong klema at panahon ang natukoy mula sa nabuong mga salita sa loob ng kahon? Teacher Welton? Ang mga nabuong salita ay tag-init at tag-ulan. Tag-init at saka tag-ulan. Yan ang klema at panahon na natutukoy sa loob ng kahon. Ikalawang tanong, Teacher Welton. Alin kaya sa mga natukoy ang panahong nararanasan dito sa atin sa Pilipinas? Ulitin mo nga, Teacher Welton. Alin kaya sa mga natukoy na panahon ang nararanasan natin dito sa Pilipinas? At ang sagot, Teacher Michael, ay? Ang sagot ni Angel Villaros ay tag-init at tag-ulan. Tama ka dyan, Teacher Welton. At ganon din ang sagot ni Beverly, Teacher Welton. Ikatlong tanong, Teacher. At ang panghuling tanong ay, ano kaya ang klimang nararanasan sa Pilipinas? Ano kaya? Ulitin ko. Ano kaya ang klimang nararanasan sa Pilipinas? Sa mga bata sa ika-4 na baitang, alam kong naninirahan kayo sa bansang Pilipinas at alam na alam nyo ang sagot. Dahil ang tamang sagot, Teacher Welton, ay mainit at marami sa kanila. Ang nakikita ko sa ating Facebook Live ang sumagot ng mainit. Wow, ang galing ng mga bata kasi alam nila at nararanasan nila ang klima ng ating bansa. Diba sabi nga ni Edward Flair at saka ni Jessa, nakakaranas sila ng tag-ulan at tag-init. Kaya't mga bata, pag-aralan natin kung ano ang kaibahan ng klima sa panahon. Teacher Welton. Sa pagpapatuloy, ating aalamin kung ano talaga ang kaibahan ng klima sa panahon. Yes. Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera o hanging nakapaligid sa mundo. Temperatura naman ang tawag sa sukat ng init o lamig ng paligid at iba pang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, mahalagang matukoy ang lokasyon, topografiya o paglalarawan ng katangian ng isang lugar at ang hangin at tubigang mayroon dito, Teacher Michael. Yun pala ang klima, Teacher Welton. Pero alam niyo ba mga bata, sa ika-4 na baitang na nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa Facebook Live, ang panahon ay tumutukoy pala, Teacher Welton, sa kalagayan ng kapaligiran. Halimbawa, taglamig at tag-init. Yan ang panahon. Nagkakaiba-iba ang klima sa iba't ibang lugar dahil sa pag-ikot ng daigdig. At mayroon ding pag-inog sa sarili nitong akses. Bunga nito,
may mga bahagi ng mundo na direktang nasisikatan ng araw. Ito, mayroon tayong dalang globo, Teacher Welton. Hindi ko alam, Teacher Michael, mayroon ka palang bit-bit na globo. Hindi ko yun nakita kanina. Kasi gusto natin na malaman at alam ng mga bata kung saan nga ba matatagpuan ang Pilipinas. Kasi may mga bahagi rin palang, bahagya lamang na nasisinagan at may mga lugar na hindi at malaki rin ang kaugnayan ng mga linya ng latitude sa uri ng klima sa mga lugar sa daigdig. Kung titingnan ko, Teacher Welton, at hahanapin ko sa globo, ang Pilipinas ay sige nga, hanapin mo makikita dito sa timog silangan ng Asya. Mga bata, nandito ang Pilipinas. Nasa bahagi siya ng Asya at matatagpuan siya sa timog silangan ng Asya. Teacher Welton. Sa pagpapatuloy sa pamamagitan ng globo na makikita natin sa module ay malalaman natin kung ano ang bahagi ng ating mundo at may iba't ibang klima. So ano kaya ang klima ng Pilipinas, Teacher Welton? Sabik na akong malaman kung ano ang klima at anong mga bansa ang kasama sa klima na yan. Kung nakakaranas ang Pilipinas ng tag-imig, taglamig at saka tag-ulan, tag-init at saka tag-ulan. May mga bansa rin ba kaya nakakaranas ng tag-init at saka tag-ulan, Teacher Welton? Siyempre naman, Teacher Michael, pero bago ko sa iyo sasabihin kung anong klima na bibilang ang Pilipinas, dapat nating pag-aralan muna ang tatlong rehiyon na makikita natin sa ating globo na kung saan dito nababatay ang mga iba't ibang klima ng mga bansa. Sige nga, gusto at sabik na sabik ang ating mga bata sa ika-4 na baitang na pag-aralan kung anong tatlong rehiyong mararanasan ng bawat bansa. Teacher Welton? Ang una ay pag-uusapan natin ang rehiyong tropikal. Rehiyong tropikal. Kung napapansin ninyo, nasa gitna ng ating mundo ang rehiyong tropikal, kaya nakakaranas tayo ng matinding init at sikat ng araw dahil direkta siyang natatamaan ng sikat ng araw. So ibig sabihin, Teacher Welton, nandito siya sa gitna ng globo. Tama, Teacher Michael. At ang klimang tropikal ay maaari ding mahalumigmig, basa at tuyo, hindi lamang mainit. Kaya ang klimang tropikal, kung makikita natin at mapapansin natin sa globo, nasa gitna siya. Mga bata, nakikita nyo sa screen na nasa gitna ang rehiyong tropikal dahil nasisikatan ng araw. Ano naman kaya, Teacher Welton, ang rehiyong temperate? Sa pagpapatuloy, ang rehiyong temperate naman ay tinatawag namang gitnang latitude na ang bahaging nasa pagitan ng kabilugang Arktiko at tropiko ng Cancer at ang nasa pagitan ng kabilugang Antartiko at tropiko ng Capricorn. Nararanasan sa bahaging ito ang panahon ng tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig dahil sa pahilis na sikat ng araw dito. Yun pala, Teacher Welton, na nasa itaas sa bahagi nito, ito ang rehiyong temperate na nakakaranas ng 4 na uri ng klima. Tama, Teacher Michael. At dito rin, ganito rin, rehiyong temperate. Ano kaya ang tanong dito, Teacher Welton? Ano kayang mga bansa ang makakaranas ng ganitong rehiyong temperate na nakakaranas ng 4 na klima? Malalaman natin maya-maya, Teacher. Mga bata, malalaman natin maya-maya yan. Pero ano kaya, Teacher Welton, ang rehiyong polar? Bago ko ipagpapatuloy kung ano ang rehiyong polar, mayroon lang akong naalalang isang awitin, Teacher Michael, na may kaugnayan sa rehiyong temperate. Ano yan, Teacher Welton? Parang ganito yon. Winter, spring, summer, or fall. Wow! All you got to do is call. Yun pala, Teacher And I'll Welton. be there. Yeah, yeah. You've got a friend. Alam mo ba yon? Yes, yun alam ko yan at ang ganda ng boses mo pala, Teacher Welton. Salamat naman. Kaya sa lyrics ng kanta na yan, mayroong klemang spring, winter, summer, or fall. Ano yan? Tag-init, taglagas, tagsibol, at saka taglamig. Pero Teacher Welton, ano naman ang rehiyong polar? Wow, ang rehiyong polar naman ay ang rehiyon na hindi naman tinatamaan ng direktang sikat ng araw, ang mga nasa hilagang latitude
hanggang polong hilaga at timog latitude hanggang polong timog. Ang bahaging ito na tinatawag na rehiyong polar ay napapaligiran ng makakapal na yelo at hindi natutunaw dahil kaunting sikat lamang ng araw ang nakakarating dito. Bunga nito, mararamdaman ang sobrang lamig sa buong taon gaya ng mga sinusuot natin, Teacher Michael. Yes, ito yung suot ng mga taong naninirahan sa reyong polar kasi ang lamig doon, hindi masyadong nasisikatan ng araw. Kung titingnan natin sa globo, dito makakaranas sila ng rehiyong polar. At dito rin, gagaya rin na nasa itaas sa bahagi, dito rin makakaranas rin ng rehiyong polar. Pero ang tanong dito, Teacher Welton, ang Pilipinas, ano kayang klima ang mararanasan sa ating bansa, Teacher Welton? Ngayon, malalaman na ng mga bata kung ano ang sagot sa tanong mo kanina, kung ano ang klima ng ating bansa. Makinig ng mabuti, mga bata. Ang klima ng isang bansa ay nababatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador at nasa mababang latitude, kaya tropical ang klimang nararanasan dito. Yun pala, ang Pilipinas pala ay malapit sa Ecuador at direktang nasisikatan ng araw. Kaya pala sa ating bansa, nakakaranas tayo ng mainit na panahon. Diba, Teacher Welton? Tama. At ano naman kaya ang kasama ng mga bansang nakakaranas ng rehiyong tropikal? Titingnan natin sa globo. Ito, Teacher Welton, makikita natin ang Central America. Saan yon? Saan, Teacher Michael? Ito yung Central America at saka South America. Tama. Maliban sa Central America at South America, ay matatagpuan din natin ang bansang Caribbean. Ito yung Caribbean, nasa Europe, Teacher Welton. At ito naman ang Africa, Teacher Welton, no? Direkta silang nasisikatan ng araw. Hindi lamang yun, Teacher Michael, meron pang isang lugar na may tropical na klima, gaya ng Oceania, na makikita malapit sa Indian Ocean. Nandito pala, kaya direkta silang nasisikatan ng araw. Kaya't madalas pala tayong makakaranas ng mainit na panahon. Pero ang tanong dito, Teacher Welton, ano naman ang mga lugar na nasa rehiyong temperate? Ang mga lugar naman na nasa rehiyong temperate, Teacher Michael, ay mga lugar tulad ng North America. North America, nakakaranas pala ng 4 na klima. Kaya nakakaranas sila ng niebe at saka snow. Kaya ang Pilipinas ay hindi makakaranas ng niebe o snow dahil napabilang tayo sa rehiyong tropical. Ano pa mga bansa, Teacher Welton? Marami pa tulad ng North Atlantic, North Atlantic, Europe, ito sa taas na bahagi ng globo, ang Europe. At saka yung Middle East and North Pacific. At North Pacific, yun pala ang nakakaranas ng mga lugar na may rehiyong temperate. At mga bata sa ika-4 na baitang, ano naman ang mga bansa kaya ang makakaranas ng minsan lang nasisikatan ng araw? Teacher Welton. 2 lamang ang nabibilang dito ng mga lugar, katulad ng Antarctica at saka yung Arctic na makikita, Teacher Michael, at saka Antarctica. Dulong bahagi ng globo sa timog at sa hilaga. Kaya ang lahat ng mga bansa ay makakaranas ng iba't ibang klima nakadepende sa lokasyon nito sa mundo. Ulitin ko mga bata, ang ating bansa ay nakakaranas ng rehiyong tropikal at masisikatan ito ng araw. Kaya't bago natin ipagpatuloy ang leksyon, kasi ngayong buwan nito, ipinagdiriwang natin ang United Nations. Tama. Nagkakaisang bansa at lahat ng bansa dito sa globo ay makikita ang lahat ng mga bansa. Kaya't mga bata, manood ng mabuti sa pagdiriwang ng ating United Nations Day.
Yes, nakikita natin sa larawan, Teacher Welton, ang mga bata ng Luis Petevilla Elementary School. Ang kanilang punong guro ay si Ma'am Gigi Garcia, na ipinagdiriwang talaga kahit sa bahay lamang, kahit sa panahon ng pandemya. Makikita natin na mayroon silang iba't ibang kasuotan, depende kung anong bansa. Mayroong may bansang China, may bansang Pilipinas, at mayroon ding iba't ibang bansa. Kaya't ngayong buwan, ipinagdiriwang natin ang United Nation or araw or buwan ng pagkakaisang bansa. Kaya't ipagpatuloy na natin, Teacher Welton, ang may kaugnayan sa klima at saka sa panahon. Nakikita natin yung kanilang kasuotan, no? Mayroong mga bansa na makakapal yung kanilang kasuotan dahil nakadepende yan sa kanilang klima. Diba, Teacher Welton? Tama, Teacher Michael, at talagang pinaghandaan nila ang video kahit sa panahon ng pandemya ay ipinagdiriwang nila ang United Nations Day. Nakakamiss yun, di ba? Yes! Tuwing Oktubre. Kaya't atin ang ipagpatuloy ang pag-aaral. Mga bata sa ika-4 na baitang, mayroon naman kayong sasagutin. Ang panuto dito ay basahin ang mga pangungusap. Iguhit ang araw. Ulitin ko. Iguhit niyo ang araw kung ito ay tumutukoy sa nararanasang klimang tropikal. At ulap naman, kung hindi, isulat ang inyong sagot sa papel at pwede rin kayong magsagot sa ating comment section sa Facebook Live. Unang tanong, Teacher Welton. Ang ating unang tanong ay, ang mga naninirahan dito ay nakakaranas ng matinding sikat ng araw. Ulitin mo nga, Teacher Welton. Sa uulitin, ang mga naninirahan dito ay nakakaranas ng matinding sikat ng araw. Ano kayang magiging sagot, Teacher Michael? Yes, mga bata na nanonood sa atin sa Facebook Live at nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon, ito ba ay ulap o ito'y araw? Kaya't alam kong sumasagot si Jonah Vicera dahil ang tamang sagot, Teacher Welton, ay... Ang tamang sagot ay... araw! Araw! Ang galing ng mga bata. Ang galing ni Joa Zara dahil nakasagot siya ng tama. Teacher Welton. Ang pangalawang tanong naman ay, umuulan ng yelo sa mga bansa rito. Umuulan ba ng yelo ang bansang tropikal, mga bata na nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon? Ano kaya ang tamang sagot? Ito ba ay araw o kaya'y ulap? Teacher Welton? Ang tamang sagot ay ulap. Ulap! Tama ang sagot ni Kurt. Ang galing. Pangatlong tanong, Teacher Welton. At ang pangatlong tanong ay, nakakaranas ng 4 na uri ng panahon ang mga bansang may ganitong uri ng klima. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata, sa ika-4 na baitang? Ito ba'y araw or ulap? Ang galing ni Lebron, nakasagot siya ng tama. Ano kaya ang tamang sagot, Teacher Welton? Ang tamang sagot ay ulap pa rin. Wow! Yaneka, tama ang sagot ni Yaneka at saka ni Amelia. Ang gagaling ng mga bata at saka ni Mary Christina. Nakasagot sila ng tama at nakikisali sila sa atin sa Facebook Live. Ika-4 naman na tanong, Teacher Welton. Nasa mababang latitude naman ang mga lugar na nakakaranas ng klimang ito. Ano kaya ang kanilang magiging sagot? Magiging araw ba? Uulap, Teacher Michael? Mga bata sa ika-4 na baitang na nakikinig at nanonood sa atin, ang sagot daw ni Angie, Teacher Welton, ay araw. Tama sa Teacher Welton. Palakpakan. At ika-5 tanong ay, direktang nakakatanggap ng sikat ng araw ang mga bansa. Sa uulitin, direktang nakakatanggap ng sikat ng araw ang mga bansa. Kaya at mga bata na nakikisali sa atin sa Facebook Live at nanonood sa atin sa radyo, ang sagot raw ni Joa Zara ay araw, tama rin. Ang sagot ni Kurt ay tama, ay araw. Ang galing, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Yes, clap, Teacher Welton, para sa mga bata. Alam mo ba kung anong yes Sige clap? nga, turuan mo nga ako ng yes clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes. Mga bata sa ika-4 na baitang, sabayan nyo nga kami sa pagbigay sa inyo ng isang yes clap. Ready? Sige, try go! natin, Teacher Michael. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes! Oh. Yun pala ang yes clap, Teacher Michael. Kasi ang gagaling ng mga bata, kagaya rin ng sagot ni Glenn, ang galing nilang sumagot sa saka ni Amelia. Kaya't, hindi lang yan, mayroon pa tayong gagawin. Ihanda ang inyong ballpen at papel para masagutan natin
ang nasa inyong module. Buksan nyo nga ang inyong module sa ika-6 na pahina. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para sagutan ito. Okay, ano kaya ang panuto dyan, Teacher Welton? Ang panuto ay gamit ang globo o ang halimbawang globo sa ibaba. Sumulat ng 5 bansang nabibilang sa rehiyong tropical na klima, 5 bansa naman sa rehiyong temperate, at 2 bansa naman na nabibilang sa rehiyong polar. Isulat ang iyong sagot sa papel. Okay, kung mayroon kayong hawak na papel at saka ballpen, isulat ang inyong mga sagot. Teacher Welton, alam ng mga bata yan sa ika-4 na baitang ang sagot na yan kung anong mga bansa ang mayroon sa rehiyong tropical. At alam din nila kung ano ang mayroon sa rehiyong temperate at alam din nila kung ano ang mayroon sa rehiyong polar. Mga bata, nakasagot na ba kayo? Nakasagot na daw sila, Teacher Welton. Tingnan natin dahil ang mga bansang ito ay kanina nabanggit mo na kung saan sila nabibilang na mga rehiyon. Yes, si Francesca ay excited nang sumagot si Francesca at saka si Dwayne Wade Torre. Excited na ring sumagot kung ano nga ba ang mga bansa sa rehiyong tropical. Teacher Welton, magbigay ng isa. Sige, aalamin natin ang mga sagot. Una, sa rehiyong tropical, kung mayroon kayong sagot dyan na Central America. Tama si Shadies Merong Robles sumagot. Arocido. Ano pa? South America, meron din ba kayong sagot na South America? Yes, tama rin ang sagot ni Angeline Maranyon. Meron pang 3, Caribbean, Tama ang sagot ni Jocelyn Montealegre. Africa. Africa, tama. Africa ay napabilang sa rehiyong tropical. Sagot ni Melanie ay tama. At ang panghuling sagot sa rehiyong tropical ay Oceania, Indian. Wow, ganun rin ang sagot ni Amelia Tabano. Ang gagaling sumagot ng mga bata sa ika-4 na baitang. Kung alam nila ang rehiyong tropical, Teacher Welton, alam din nila ang rehiyong temperate. Subukan natin, Teacher Michael, kung ano yung kanilang kung tama ang kanilang mga sagot sa mga bansang nabibilang sa rehiyong temperate. Una, North America. Meron ba silang sagot na ganyan, Sir Michael? Tama ang sagot ni Lianis and Teacher Welton at saka ni Mary Cristina Luces. At ano pa, Teacher Welton? North Atlantic. North Atlantic, sagot din ni Angel, Teacher Welton. Ang at isa saka ano pa? ay Europe. Europe pala ay napabilang sa rehiyong temperate. Ang galing sumagot ni Kate Gavilan. Ano pa kaya, Teacher Welton? At ang natitirang 2 sagot ay Middle East at North Pacific. Middle East at saka North Pacific. Ang galing sumagot ni Melanie Robles, Teacher Welton. At ito pa, kung mayroong mga bansa niyan, mayroon ding mga bansa sa rehiyong polar na minsan lang nakakaranas ng sikat ng araw. Ano kaya dyan, Teacher Welton? 2 lang ang sagot dito, Teacher Michael. Alam kong alam na alam nila ang mga ito ay Antarctica at saka yung Arctic, mga rehiyong polar. Yes, ang galing sumagot at yan din ang sagot pala ni Rose Jean, Teacher Welton. Kaya at mga bata sa ika-4 na baitang, ang gagaling at alam na alam nila ang mga sagot. At alam din nila kung saan kaya napabilang ang Pilipinas. Saan kaya? Rehiyong ano kaya, Teacher Welton? Siyempre, ang rehiyong tropical. Tropical. Kaya't mga bata, isang yes clap pa rin para sa inyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Teacher Welton. Pagaling ng pagaling ang ating mga mag-aaral, Teacher Michael, at nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live ng DYVS 1233 Sweet Voice of Salvation, Teacher Michael. Yes. Sa pagkakataong ito, mga bata, may mga dapat tayong tandaan na makikita natin sa pahina 8 ng ating module. Ano-ano ang mga ito? Makinig ng mabuti at aming iisa-isahin ang mga dapat ninyong tandaan sa ating pinag-usapan at tinalakay ngayong hapon. Yes. Teacher Michael, ano yon? Ang klima. Makinig na mabuti, mga bata sa ika-4 na baitang. Ang klima ay pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera,
temperatura, at iba pang nakakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Ang klima ng isang bansa ay nababatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Magkakaiba ang klima sa iba't ibang lugar sa mundo dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sarili nitong access, Teacher Welton. Mayroon 3 uri ng klima sa mundo, Teacher Welton. Ano yan, Teacher Welton? May 3 uri ng klima sa buong mundo. Ang rehiyong tropical na may mainit na klima dahil makikita ang mga bansang ito sa gitna ng mundo kaya't direkta silang nasisikatan ng araw. Ang rehiyong temperate naman na may malamig na klima at nakakaranas ng pagulan ng niebe. At ang rehiyong polar na buong taon ay nababalot ng yelo ang kanilang lugar dahil halos hindi na sila nasisikatan ng araw. Dahil matatagpuan ang rehiyong polar sa pinakadulong bahagi ng ating mundo, Teacher Michael. Yes, alam mo ba, Teacher Welton, ang tropical ang klimang nararanasan sa Pilipinas dahil malapit tayo sa Ecuador at nasa mababang latitude kaya direktang nakakatanggap ng sikat ng araw ang bansa kung kaya't mainit, maalinsangan madalas ang klima sa atin. Di ba, Teacher Welton? Tama. Teacher Welton, ano kaya ang mga mabuting gawin kapag tag-init? Uy, napakaraming gawin itong panahon ng tag-init, Teacher Michael. Tulad ng paliligo sa swimming pool. Gusto ko yan. Gusto ko yung maligo sa dagat kapag mainit ang panahon. Ano pa kaya ang gagawin natin dyan? Mamasyal sa mga baybayin. Yes, gusto nating maligo sa swimming pool kasama ang ating buong pamilya. Diba? Lahat tayo nakabanding kasi mainit ang panahon kapag summer. Kapag mainit ang panahon sa ating bansa, ang sarap maligo sa dagat. Ngunit, Teacher Welton, kung gusto mong lumabas, Teacher Michael, sa panahon ng tag-init, upang magdiwaliw ay huwag kalimutan ang mga pananggas sa tag-init tulad ng payong, sombrero, at iba pang kailangan upang maprotektahan ang sarili sa matinding sikat ng araw. Kaya't huwag kalimutan gumamit ng payong o kaya'y mga sombrero, mga bata, kung lalabas kayo sa mainit na panahon. Pero Teacher Welton, kapag mainit ang panahon, ang sarap kumain ng mga malalamig na pagkain kagaya ng halo-halo. Tama, paborito ko rin yun. Di ba mga bata, ang sarap kumain ng mga malalamig, pero huwag kalimutan, huwag sobra. Di ba? Teacher Welton, ano naman ang mabuting gawin kapag taglamig? Ay, naku, Teacher Michael, ngayong taglamig, ang sarap talagang uminom ng kape na may kasamang pandesal. Wow! Gaya ng mga panahon natin, yung mga nakaraang araw ay medyo palaging umuulan, kaya malamig ang ating panahon at magandang uminom ng kape na may kasamang pandesal. Ngunit wag nating kalimutan mga bata na magsuot ng makakapal na damit at jacket kagaya nito. Kapag nilalamig ang panahon, wag kalimutang magsuot ng mga makakapal na damit upang maprotektahan ang inyong katawan laban sa sakit. Diba? Yun ang tama ang sabi ni Angeline Marañon. Opo daw. Diba? Ngayon naman ay ating subukin kung hanggang saan ang nalalaman ng ating mag-aaral. Excited na ba kayong sumagot mga bata sa ika-4 na baitang? Excited na sila, Teacher Weldon. O sige, susubukan natin, Teacher Michael, ang kanilang galing sa pagsagot ng mga sumusunod na tanong sa loob lamang ng 10 segundo. Ano yung panuto, Teacher Michael? Ang panuto, isulat ang salitang tama. Ulitin ko. Isulat ang salitang tama kung ang tinutukoy na pahayag ay tama. At mali naman kung hindi. Isulat ang papel sa sagot. Pero kung gusto nyong sumagot sa atin sa comment section sa Facebook Live, pwede. Kasi gusto namin na mayroong interaction. Ang gagaling noon, ang nakikinig at nanonood lahat ng mga bata sa ika-4 na baitang. Mga bata, ang unang tanong ay, ang Pilipinas ay isang bansang tropical. Sumagot si Gracie Teacher Welton. Ano kaya ang tamang sagot? Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot dahil simpleng-simple lang ang tanong. Ang sagot ay
Tama, ang Pilipinas Yes. ay isang bansang tropical. Ganon rin ang sagot ni Mary Cristina Luces. Ang galing nilang sumagot. Ikalawang tanong, teacher. Ang klimang tropikal ay nakakaranas ng pag-ulan ng niebe. Ulitin mo nga, Teacher Welton. Ang klimang tropikal ay nakakaranas ng pag-ulan ng niebe. Ang galing sumagot ni Glenn at saka ni Francesca, Teacher Welton, kasi ang kanilang sagot ay mali. Hindi umuulan ng yelo o Yes. hindi nakakaranas ng niebe ang mga bansang tropical gaya ng Pilipinas. Ganon din ang sagot ni Miko Guzon, Teacher Welton. Mali rin. Ikatlong tanong, teacher. Ang ikatlong tanong ay madalas magsuot ng makakapal na damit o jacket sa mga bansang tropical. Madalas kayang nakasuot ng makakapal na damit o jacket ang nasa bansang tropical? Mga bata sa ikaapat na baitang, alam kong sabik na kayong sagutin at ang sagot ni Rosana, Teacher Welton at saka ni Anna May ay Mali. mali. Dahil hindi sa lahat ng panahon sa mga bansang tropical ay magsusuot tayo ng mga makakapal na jacket o mga panangga para sa ating katawan dahil hindi naman masyadong malamig ang klima ng ating bansa. Yes, ganun din ang sagot ni Precious. Alam niya ang sagot. Punta tayo sa sunod na tanong, Teacher Welton. Ang rehiyong polar ay nakakaranas ng buong taon na pagyeyelo. Ulitin mo nga, Teacher Welton. Ang rehiyong polar ay nakakaranas ng buong taon na pagyeyelo. Ang sagot daw ni Math Andrew, Teacher Welton at saka ni Henry ay mali. Okay, tama sila dahil ang sagot ay mali. Okay, ikalimang katanungan, Teacher Welton. At ang panghuling katanungan ay, ang rehiyong temperate ay nakakaranas ng 4 na panahon at ito ay tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Ano kaya ang tamang sagot? Mga bata sa atin nakikinig sa Facebook Live, ang sagot ni Ion Luis ay tama. Ang tamang sagot. Ganon rin ang sagot ni Letlet. Ang gagaling ng mga bata, Teacher Welton. Bigyan natin sila ng isang masigabong na palakpakan. Teacher Welton, punta tayo sa ikalawang bahagi. Sa ikalawang bahagi naman ng ating susubukin ay atin namang sagutan ang mga sumusunod na tanong at sundin ang panuto nito na nasa pahina 10 ng ating module. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang mga ito. Intindihin ng mabuti ang panuto kung ano ang isinasaad ng pangungusap at saka isulat sa papel ang titik ng inyong tamang sagot. Yes, alam kong sabik or excited na silang sagutan ang tanong. Ito ang unang tanong, mga bata. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? Ulitin ko. Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa? A. Napakainit sa Pilipinas. B. Napakalamig sa Pilipinas. C. Malamig at mainit sa Pilipinas. O D. Hindi gaanong malamig at mainit sa Pilipinas. Ang excited nang sumagot si Maclean, si Matt Andrew at saka si Gracie dahil ang sagot mga bata ay titik D. Tama ang kanilang mga sagot, Teacher Michael. Yes. At ang ikalawang tanong ay, bakit hindi natutunaw ang yelo sa rehiyong polar? Yes. Uulitin ko, bakit hindi natutunaw ang yelo sa rehiyong polar? A. Dahil direktang nasisinaga ng araw ang rehiyong polar. B. Dahil hindi tinatamaan ng direktang araw ng sikat ng araw ang rehiyong polar. C. Dahil pahilis ang sikat ng araw dito. At D. Dahil malamig dito. Okay. Mga bata na nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon at nanonood sa atin sa Facebook Live, alam kong sabik na kayong sumagot. Sabi ni Christine Ezra Cayaw at saka ni Maclean de la Rosa, ang kanilang sagot, Teacher Welton, ay B. Dahil hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Yes, ang galing.
Pangatlong tanong, Teacher Wilton. At para naman sa pangatlong tanong, ano ang dahilan at magkaiba ang klima ng iba't ibang lugar sa mundo? Uulitin ko ang tanong, ano ang dahilan at magkaiba ang klima ng iba't ibang lugar sa mundo? A. Dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sarili nitong aksis. B. Dahil ang panahon ay tagsibol, tag-init, taglagas at taglamig. C. Dahil ang lugar ay nasa tropiko ng Cancer. At D. Dahil ang klima ng bansa ay mainit. Mga bata na nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa Facebook Live, sabi ni Lynn at saka ni Diding Kayaw, ang tamang sagot ay A. Dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sarili nitong akses. Tama! Ang galing. Pang-apat na tanong, Teacher. Anong uri ng damit ang dapat isuot kung nasa lugar na malamig ang klima? Anong uri ng damit ang dapat isuot kung nasa lugar na malamig ang klima? A. Makakapal na damit. B. Maninipis na damit. C. Maruruming damit. D. Shorts at t-shirt. Mga bata, alam nyo na ang tamang sagot. Alam na alam ni Irish Megan, Teacher. Ang tamang sagot ay makakapal na damit kapag ikaw ay nasa malamig na klima. Tama! Pang-limang tanong, Teacher. At ang huling tanong, makakaranas ka ng sobrang lamig sa lugar na ito sa buong taon. Makakaranas ka ng sobrang lamig sa lugar na ito sa buong taon. A. Mga lugar na makikita sa mababang latitud o rehiyong tropical. B. Mga lugar sa gitnang latitud o rehiyong temperate. C. Tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricorn. D. Rehiyong polar. Mga bata, agad sumagot sila kasi alam nila ang tamang sagot. Sabi ni Mary Cristina Luces at saka ni Kurt Dakudag, ang tamang sagot ay D. Rehiyong polar. Wow! Bigyan natin sila ng yes clap po nito, sir. Sige. Ready, mga bata. Isang yes clap para sa inyo dahil magagaling kayong sumagot. Ready, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Hep, hep! Hooray! Ang galing. Wow, ang galing nilang lahat. Alam kong marami kayong natutunan, di ba mga bata? Marami ba kayong natutunan sa hapong ito? Yes daw ang kanilang sagot. Siyempre naman. Excited sila sa pakikinig at panunood sa atin sa Araling Panlipunan. Ang gagaling ninyo, kaya ng Teacher Welton, kung noong isang linggo ay ipiniliwanag namin ang katuturan ng pagdiriwang ng Maskara Festival, ngayon naman ay aalamin natin kung anong pagdiriwang mayroon sa October 31 hanggang November 2. Ano nga ba ang ipinagdiriwang na inaabangan ngayon, Teacher Welton? Alam mo, Teacher Michael, ang pagdiriwang na ito ang pinakahihintay ko bawat taon. Dahil sa pagdiriwang na ito ay maraming pagkain na inihahanda ang bawat pamilya para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Katulad ng suman, wow, ang sarap, Valenciana, paborito ko yan, bayi-bayi, kalamay-hati, at marami pang ibang mga kakanin na talagang Ilonggong na Ilonggo ang lasa nito. Paborito yan ni Charito Yares, Teacher Welton. Dahil sa pagdiriwang ding ito, madalas nating dalawin ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Ngunit sa taong ito, ipinagbawal muna ang pagpunta sa mga sementeryo sa takdang araw ng mga patay dahil sa banta ng COVID-19. At ipinagpaliban ito sa ibang araw ayon sa mungkahi ng nangmamahala sa kagawaran ng kalusugan at IATF. Kaya't ang gagawin na lang natin, Teacher Welton, manalangin na lang tayo sa bahay, doon tayo magsindi ng kandila para sa ating mga mahal sa buhay na mamayapa na, Teacher Welton. Dahil ang pagdiriwang na ito ay ating tinatawag na Kalag-Kalag Festival, kung saan pinagdiriwang ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas bilang pag-alaala sa mga namatay na mahal natin sa buhay.
Sa probinsya natin dito sa Negros Occidental, Teacher Michael, Yes, teacher. may isang bayan dito na ang kanilang festival ay tinatawag na Tigkalalag Festival. Alam mo ba kung saan ito? Hindi, Teacher Wilton, saan ba yan, Teacher Wilton? Nakapunta na ako rito at nakaranas na ako ng kanilang tinatawag na Tigkalalag Festival na ipinagdiriwang tuwing ikadalawa ng Nobyembre taon-taon sa bayan ng Isabela. Yun pala ang Tingkalalag Festival sa bayan ng Isabela. Dahil, ano yan, Teacher Wilton? Bakit kaya nila ipinagdiriwang ang festival na ito? Ito ay ginugunita para magbigay respeto sa mga kaluluwa ng mga namayapang kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng kasiyahan, street dancing at iba pa tulad din ng Mascara Festival. Excited na ako sa ganyang mga festival, pero siguro sa susunod na taon, mararanasan natin yan uli ang Mascara Festival at saka yung Tingkalalag Festival. Pero ngayon, sa bahay muna tayo at manalangin sa ating mga napayapang mahal sa buhay. Mga bata at saka mga nakikinig sa atin sa Radyo Kampiyon, ipanalangin natin ang mga namayapa nating mahal sa buhay. Kaya, Tatanong ko lang, Teacher Michael, nakapunta ka na ba sa sementeryo o hindi pa? hindi pa siguro sa susunod na araw kasi ngayong araw ay sarado ang ating mga sementeryo, Teacher Wilton. Kaya manalangin na lang ako sa aking mga namayapang mahal sa buhay. Tama, dahil sa pagkakaalam ko ay magiging bukas naman ang ating mga sementeryo sa November 5. Yes. Kaya yun na lang ang petsa kung saan magtitirik ako ng kandila para sa aking mga namayapang mahal sa buhay, Teacher Michael. Yes, ganun din ang mga bata sa kanilang mga bahay. Kaya ang mga aralin sa module na ito ay masusing ginawa ng mga guro at mga kasapi nito upang maihatid ang impormasyon sa pamamagitan ng mga sangguniang ito. Di ba mga bata, marami kayong natutunan ngayong hapon? Ako, marami akong natutunan. Teacher Wilton, marami ka bang natutunan ngayon? Siyempre, dahil akmang-akma sa panahon ngayon ang ating pinag-aralan. Yes, para sa mga katanungan, Teacher Wilton, At para naman sa mga may gustong itanong, ay maaring tumawag lamang sa mga teleponong nakasulat sa likod ng inyong module at sa email address ng DepEd Bacolod City. okay, kaya ating pasalamatan ang buong Team RBI sa Araling Panlipunan. Alam kong excited na rin kayong pag-aralan ulit sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, babalik kami ulit upang ipagpatuloy natin ang aralin. Kaya ako si Teacher Michael T. Pagubo. At ako naman, si Teacher Wilton mula sa Banago Elementary School 1. Yes, pasalamatan namin ang lahat ng mga guro at mga mag-aaral at mga magulang na nakisali sa amin, nanunood sa amin at nakikinig sa radyo. Maraming salamat ulit sa inyo. Makikita tayo ulit sa susunod ng linggo. Sa susunod na linggo, paalam, mag-ingat kayo dyan. Di ba, Teacher Wilton? Goodbye and God Mabuhay! bless and mabuhay.